Ako sa tingin ko lang eto na talaga magiging presidente. May nagtanong po sa akin aking kaibigan, no? Baka nanonood siya rito. Anong sa tingin mo, Coach Oli? Magiging presidente ba si VP Sara? Sabi ko, sigurado 'yan. Ang pag-asa lang ng mga dilawan, ng mga komunista at ni Bongbong Marcos na hindi maging presidente si VP Sara sa 2028 ay patayin siya or i-disqualify. Pero kung dadaan sa normal na proseso, botohan, ay, kahit kalahati ng boto, hindi aabot sa botong matatanggap ni BP Sara. Itaga nyo sa bato yan. Kaya dapat iligtas to si BP Sara. Siguraduhin natin hindi siya mapapatay. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito, konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Kung hinamon ni BP Sara, ito si Boying, at na-busted pala ito si Boying. Simulan natin to, pero mahaba po ito, marami po tayong pag-uusapan. Sana po ay mapanood nyo tong ating vlog simula hanggang sa dulo. Ito po, simulan na natin. Kung ka ba na italaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon dito? Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko ng ombudsman. Ayun, malalim yun Kung ako ang presidente, hindi ko siya i-appoint na ombudsman. Ayun, ako sa tingin ko lang eto na talaga magiging presidente. May nagtanong po sa akin aking kaibigan, no? Baka nanonood siya rito. Anong sa tingin mo, Coach Oli? Magiging presidente ba si BP Sara? Sabi ko, sigurado 'yan. Ang pag-asa lang ng mga dilawan, ng mga komunista at ni Bongbong Marcos na hindi maging presidente si BP Sara sa 2028 ay patayin siya or i-disqualify. Pero kung dadaan sa normal na proseso, botohan, ay, kahit kalahati ng boto, hindi aabot sa botong matatanggap ni BP Sara. Itaga nyo sa bato yan. Kaya dapat iligtas to si BP Sara. Siguraduhin natin hindi siya mapapatay. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. Alam mo yung sinasabi ni BP Sara na yan? Yan ay paghamon kay Boying. Ayusin mo trabaho mo. Patunayan mo. Alam mo, dapat hindi ito, pagka merong pumosisyon tayo at kini-question yung posisyon natin, huwag tayong parang bakla, huwag tayong parang bading, huwag tayo parang bata na magagalit. Dapat yun, all the more patunayan mo kasi normal na pag ikaw yung nilagay sa posisyon, nilagay ka, hindi ka naman binoto ng tao, appointment lang, natural may magre-react. Huwag mo silang pansinin. Huwag kang parang immature. Dapat maging fuel mo yun na patunayan. Kaya malalaman natin ano ang reaction dito ni Claire. Kasi sinabi niya, kung ako presidente, hindi ko ilalagay yan si Boying as ombudsman. So tingnan natin kung anong reaction ni Claire. Magagalit na naman ba siya? Immature ba siya? Kasi kung ako kay Claire, ang sasabihin ko, papatunayan ni Boying na tama yung appointment ni Bongbong. Ganun dapat. Kung ako naman si Boying, sasabihin ko, okay lang yan, natural, merong hindi ka magugustuhan ng lahat ng tao. Pero papatunayan ko, tama yung appointment sa akin. Dahil magiging patas ako, batas lang. Ganun dapat. Hindi kayo, yung magre-react. So tingnan natin. Bigyan natin ng pagkakataon. Si Claire ba ay parang bata? O si Boying ba parang bata? Abangan natin kasi sasagot sila dyan . Tingnan natin kung ang kanilang maturity naaayon sa kanilang kaitiman. Ay, naku, hindi. Sa kanilang bayad. Ay, hindi yon. Kung kanilang maturity ay naaayon sa kanilang edad. Wala po. Ang maturity po, wala sa edad yan, Nako, tingnan natin. Abang-abang. Kung ano man yung gusto niyang gawin, ipagpasa Diyos na lang natin siya at ang kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Yes, ihuod ko na lang muna, ma'am. Sa to ako naniniwala kasi ako . Marami sa atin naniniwala sa Diyos. Pagpasa Diyos natin, nangyari. Di ba? Nilagay siyang ombudsman. Sa totoo lang, ayaw ko talaga siyang ombudsman. I think unethical para sa isang may kaso na i-appoint ka ng presidente. Pero nandiyan dyan na yan . So, sabi ko nga, it's for them to prove at for us to pray. Ngayon, pagka pumalpak, saka tayo mag-alma.
Ha? Yung comment ko dito sa ICC case, no, kasi kailangan natin maki-empathize and maki-empathize sa Oo nga, anong klaseng tanong ba naman yan nakikiramay sa mga wala kayong klaseng media kayo, wala kayong pakialam sa mga namatayan, kung ano-ano dapat andyan dyan tayo para makiramay, hindi para mamulitika. Ano pambihira, mga nabiktima ng lindol at mag-sympathize doon sa mga namatayan. I-postpone ko na lang muna ang comment ko sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon ngayon dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung maibsan yung lungkot, yung takot na totoo naman, yung pera, yung budget, kasi yung pera, maloko man tayo, mababalik natin. Yung buhay, hindi na yan. Kaya yan po ang nakakalungkot dito sa mga nagnakaw patungkol sa baha. Diba? Kasalanan po ng malaki yung magnakaw ka. Pero dahil may namatay pa, kasi nagnakaw ka, nalunod sa baha, may matindi na yun. Kasi sabi niya dito, wag na muna yung pag-usapan yung budget. Ang may concern lang naman ng budget, yung mga congressman na yan. 'Di ba? Inuna pa nila yan. 'Di ba? Si De Lima, mas gusto pang unahin yung budget na yan kaysa makiramay, kaysa pumunta ng Cebu. Buti nga si BP pumunta ng Cebu Inaano pa nila. 'Di ba? Sa bagay, ang concern naman ng De Lima na yun, siguro, kontrahin lang si Sara at saka makakuha ng driver. yun lang naman ang buhay nun basta may driver siya, ayos na. ng mga Ay, De Lima, gusto mo bigyan kitang driver? Pogi. Oy. tao dahil sa mga pangyayari na lindol, pagbaha, bagyo. Ngayon, ito na. Ito si VP Sara. Pumunta ng Cebu. Diba? Nag-donate. Namigay doon. Galing sa mga tao ng Davao. Ang SMNI, nagpunta rin. Tingnan nyo to. SMNI. Pakita ko to saglit. Tingnan nyo to. Okay, tingnan natin ito. SMNI, si BP Sara nagpunta ng Cebu, namigay doon, tumulong sa mga nasalanta, galing ang pera sa mga tao ng Davao. Ang SMNI, pumunta ron namigay sako-sako ng bigas at meron pang balde-balde na kung ano-ano ang laman, pagkain, delata, kung ano-ano pa. Pati tubig, namigay. Kasama pati container. Halos makuba. Lumabas na nga yung mga pictures, kuba na nga yung tao Bakit? May dala ng bigas, sako, may dala pang balde, meron pang mineral water. SMNI po yan. Hindi po politika, hindi po politiko ang SMNI. Nag-donate po galing sa bulsa ng mga miyembro ng SMNI. Ang Pangulo nagbenta ng 20 pesos na bigas. Pinagkakitaan pa, animal talaga. Kita mo, mainstream media na SMNI nagbigay. Meron bang ibang mainstream media na namigay? Wala. Ang lalaki ng pera ninyo, hindi man lang kayo tumulong sa Cebu. Ganyan na rin si Bongbong. 20 pesos lang. Nagbenta pa. Ngayon, nasalanta rin ng Davao. Balita ko, pupunta rin doon. Mamimigay ulit. Gagalaw po, tutulong si VP Sara. Ganon din ang SMNI. Ikaw, Bongbong, eto. Anong sabi ni Bongbong? Maglulunsad daw siya sa Davao bilang tulong sa mga naapektuhan ng lindol. 20 pesos bigas. Pambira ka, animal. Ginawa mo pang negosyo yung mga nasalanta. Hindi ka na nahiya sa balat mo? Under your watch, nakabili sila ng condominium. Penthouse, eroplano. Diyan sa BGC, eroplano, chopper, 10 bahay sa Forbes Park. Male-maleta ng bag. Tapos itong mga nasalanta, bebentahan mong bigas 20 pesos. Wala talagang konsensya tong tao na ito. Kaya nga hinahamon ng taong bayan. Makinig ka, Bongbong Marcos. Hinahamon ka. Pumunta ka ng Cebu. Napicturean ka pang may bogo sa ulo. Bogo, hindi po yung death threat mga bobo. Gaya kayo ng amo nyo, bobo. Baka mamaya madimenda tayo. Ibig sabihin ng bogo-bobo. Pati naman kayong mga followers niya, bogo rin Davao, tutulong. Ikaw magbebenta. Ano ba namang klaseng tao to?
Di ba? Ninegosyo mo pa yung mga nasa lanta, wala ka ng utak, wala ka pang puso. Kayo, namigay kayo mga congressman, nung eleksyon, namigay kayo ayuda, pera ng taong bayan nyo, pero pinamangalan nyo, pinamigay kayo. Ngayon, may salanta, asang kayo. Ikaw, Dilima, asang ka. Mga wala kayong pakinabang, kaliwat kanan, kayo mga dilawan. Pati si Bongbong, kayong mga loyalista rin, wala. Di ba? Hamon sa'yo, pumunta ka ng Davao, ano? Ang tutulungan mo lang, Cebu? Ngayon, hindi ka makapunta ng Davao? Ano, iniisip mo pa kung anong palusot mo? Inaantay mo pang ipagtanggol ka ni Claire? O inaantay mo makapunta siya sa Malacanang para makatago ka sa palda niya? Nagtatanong lang, ha? O hamon sa'yo, punta ka ng Davao, Bongbong Marcos. Hindi, kasi nakakainis eh. Di ba? Yung maayos, pinapasama ninyo. Kayong walang naitutulong sa sa Pilipinas, wala kayong ambag, panira pa kayo. Kayo pa nagiging ano? Kala nyo babait ninyo. O tingnan nyo po itong next. O etong rally, pag-usapan natin ha. O nako, nangangatog na rito yung mga taga Forbes Park na ninakaw lang yung pera ng taong bayan. Hindi po ha, hindi ko sinasabi yung mga taga Forbes Park nang nakaw. Ito lang, ito lang crocky na ito. Yung buhaya na ito. O, pakinggan natin si Kiko Barsaga. Fellow citizens, it is now time to fight back against corruption. Laban tayo sa korupsyon, pero ulitin ko, baka mako tayong inciting to sedition. Wala po tayong gagawing masama. Ito, inuulit ko, tayo ay magrarally, magpapahayag ng ating damdamin at reklamo natin ng may tapang, pero susunod sa batas. Nililinaw ko, ayaw natin yung batu-batuhan na yan na ginawa sa Mindiola. Pinasama niya ng DDS kahit hindi naman mga komunista yung mga animal na yan. So wag natin gagawin, mapayapa lang ha. Pero kailangan may tapang. Hindi po pwedeng magrarally kayo. Magrarally kayo, wala kayong sasabihin nyo lang ayaw nyo sa korupsyon pero hindi nyo mabanggit si Bongbong Marcos. Alam nyo yung rally na yon? Rally ni Lisa yon. Sabi nga si D. Aquino, kamag-anak ni Lisa yan. Yung rally na yon, drama yon. Nakita ka ba naman ng rally na ayaw sa korupsyon, di mabanggit ang pangalan? Tayo, magbabanggit tayo ng pangalan. Isisigaw natin. Pero, mapayapa. Dapat naaayon sa batas. Okay, bukas to ha. Mamaya. 10 p.m. October 12. Forbes Park, Buendia. Buendia Gate. Diyan tayo sa gate. Kasi ako, naaalala ko, pinagbabato yung bahay ni Diskaya. Naalala nyo ng mga lintik na mga komunista. Komunista lang yun eh. Bakit nakahagalit? Pinagbabato ninyo yung bahay ni Diskaya para mapasama at maidiin si Diskaya. At para malihis tayo doon sa mastermind. Ang focus natin, mga banateras, ang focus natin, mga DDS, sa mastermind. Mastermind na may sala. Pag hindi natin nabunot ang may sala, pag hindi natin nabunot ang sa mapayapang paraan, ang mastermind, at hindi natin matukoy ang mastermind, yung kahit palitan mo yung mga kontraktor, ang pagnanakaw tuloy-tuloy. Ganyan po ginawa ng komunista, pinagbabato yung bahay ni Diskaya. Hindi ko sinasabing tama yon, pero bakit hindi nila mabato yung mga bahay ng mga mastermind? Ulitin ko, hindi po tayo pabor sa pambabato, okay? Pero makikita natin, ang komunista po, ililihis doon sa issue ng mastermind. Gusto nila, ang usapin ay hanggang contractor lang, hanggang DPWH lang. Ayaw nila umabot sa itaas. Kaya yan po ang isisigaw natin bukas. Doon tayo sa mastermind. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning. Though from what I have observed, unfortunately, Yung sinasabi ko, September 21, wala namang kwenta yun eh. Sinasabi ni Kiko Barsaga, English lang i-interpret ko. Sabi niya, bingi ang presidente doon sa rally sa September 21. Hindi po, rally ni Bongbong Marcos yan. Kakuntsaba niya yung mga lintik na mga nag-rally dyan eh. Kaya nga, hindi mabanggit yung pangalan niya. protests in September did not affect the Marcos administration Oo. because they are far too detached to understand the severity of their crimes. Hindi, alam nila yung kanilang kasalanan. Kiko, ano yan eh? Tanim, yan yung, kung si Risa Ontiveros, tanim testigo, tanim witness, di umano, eto si Bongbong Marcos, tanim rally. Yung bukas, totoong rally yun. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. We will deliver the people's anger right at their doorstep. We will bring the frustrations of those who lost their homes to corruption to the homes of those who are corrupt. Ang ganda nung sinabi. Ilalabas natin yung mga nawalang bahay dahil sa korupsyon.
dadali natin doon sa bahay ng mga korap. We will be protesting at Forbes Park. And before I end my speech, don't forget the essentials. Wear a hood to shield yourself from the Ay, hood! Hood! Nakanda na ako. Pupunta na tayo. Hood, hood, hood. Oh, hood. weather, a mask to prevent the spread of Ay, disease, mas. and shades or glasses to Ay, protect your eyes from the naka-shades, dirt. naka-shades. Teka muna, parang medyo duda ako. Anong magaganap ha? Medyo naka-hood, naka-shades, naka-mask. Ako pa, pambihira. Anong ibig sabihin nito? Ha? Anong ibig sabihin nito, Kiko Barsaga? Ha? Hindi, doon tayo sa legal ha. Inuulit ko, doon lang tayo sa legal. Alright. Stay safe and God bless you all. Yan. Stay safe ha, stay safe. Safe lang tayo. Okay. So abang-abang lang tayo sa mga lalabas na may mga biglaang yan eh. Yan, hindi natin alam ang taktika nito si Kiko. Baka nililigaw niya yung Ha? Tinataranta niya. Baka tinataranta lang ni Kiko yung mga tarantado. Ganyan na. Lalo na kung addict. Ha? Ay yun eh, praning yun. Yung tipong nakikipag-usap na sa patay. Talagang mapapraning na yun kung ano na naiisip nun. So abang-abang tayo sa detalye, no? Pag-uusapan natin yan and abang tayo dito sa channel na to, mag-a-announce po tayo. Tingnan po natin to. Kaya naman, basahin lang natin ito, ha? We have nothing to lose, sabi ni Kiko Barsaga, and billions to gain. Tomorrow night, we enter Forbes Park. Ito yan, ano yan, October 12. People Power, Marcos Riz. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman